No, so ngayon, no, pag-usapan nito tungkol sa pananampalataya natin doon sa ating Panginoon Kristo. No? So inanyahan ko yung iba no, na sana no, wag sana tayong lumimot o humiwalay sa ating pananalig at pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi ang ating pagsisikap no, na pagsisikap natin sa paggawa ng matuwid o pagsunod niya o pagsunod sa Kanya ay may kabuluhan ito pagdating ng panahon. May kabuluhan ito pagdating ng panahon. May gantimpala na naghihintay sa atin kung tayo ay makatiis hanggang sa araw ng kanyang pabalik. No? So, hintayin lang natin kasi ang mga pangako ng ating Panginoong Kristo ay maganda para sa mga taong umiibig, sumusunod at nagmamahal sa Kanya. No? So, huwag sana nating hayaan no, na ang mga bagay sa mundong ito ang siyang dahilan no, na tayo ay mapalayo sa ating Panginoon. No? Huwag nating hayaan yun. So, mas pagsikapan natin no, na sa lahat ng ating mga ginagawa, papurihan ng Panginoon. No, so, marami kasi mga tao o mga kasama natin o mga kapatid natin sa mundong ito. Dito sa mundong ito, hindi tayo magkaaway. Wala tayong kaaway dapat dito sa mundong ito. Kahit ano ka man, Muslim, Kristiyano, Jehovah's Witness, hindi tayo magkakaaway dito, kundi tayo ay dapat magtutulungan. Magtutulungan kasi tayo tao lamang. Hindi ang tao ang kaaway natin, kundi ang demonyo. Kasi ang sumisira sa bawat tao. Na sa pamamagitan niya ang tao na palayo sa Panginoon. So huwag nating hayaan no, na tayo ay madidistract sa mga ino-offer ni Satanas dito sa mundong ito. Lagi niyong tatandaan, noong nangaral si Kristo, ino-offeran siya ni Satanas ng kaningningan ng mundong ito, kayamanan, kasikatan, fame, glory, or ano pa man. Ngunit lahat ng mga yan ay nire-reject ng ating Panginoon. Hindi niya tinatanggap yan. Kasi bakit? Dito sa mundong ito, alam niya na walang kabuluhan ng mga bagay sa mundong ito. Mapakinabangan lang ng tao ang mundong ito for just and temporary. Huwag niyo sanang hayaan no, na sa sandaling aliw o sa sandaling kayamanan na mahawakan mo sa mundong ito, kasiyahan, pagdating ng panahon, walang hanggan na kaparusahan na maghihintay sa iyo. So huwag mo hayaan no, na dahil dito, ikaw ay napapalayo sa Panginoon. Huwag nating hayaan. No? So inanyahan ko po, no, sana huwag tayong humihiwalay sa Kanya. Pananatili tayong kailangan nakakapit doon sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi dito sa mundong ito, darating yung araw. Darating yung oras na tayo ay unti-unting maglalaho at mawawala. At yung mga tao, at yung mga kayamanan dito sa mundong ito, doon mo ma-realize na wala palang kabuluhan ng lahat. Marami kasi sa atin mga tao no, na masyado nadidistract sa mga negosyo, nagiging busy sa negosyo, busy sa kayamanan, busy sa trabaho, sa eskwela. Huwag niyo po sanang hayaan na lalamunin kayo dyan kung saan yung puso niyo andyan na. Huwag niyo hayaan na malilin lang kayo. Minsan kasi nililin lang natin ang ating mga sarili na sinasabi natin na kahit pa na ganito ako, sinasamba ko pa rin ang Panginoon, pinupuri ko ang Panginoon. Pinupuri mo ang Panginoon pero alam ng Diyos kung ano nasa puso mo. Pinupuri mo ang Diyos doon sa iyong mga labi lamang, ngunit ang puso mo malayo sa Kanya. Ang kasulatan mismo nagsasabi, pinupuri ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi lamang, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. So, huwag nating hayaan na itong mga bagay na ito ang siya dahilan upang yung puso natin mananatili dito at wala na sa Panginoon. Lagi niyong tatandaan na dito sa mundong ito lilipas tayo. Hindi natin alam kung kailan ang kanyang pagdating. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan lagi tayong naghanda. Kailangan lagi tayong naghanda sa kanyang pagdating. Hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Kailan dumating ang kamatayan natin. Tayo ay tulad lamang ng isang tao o alipin na ipinamahala ng kanyang Panginoon, ang kanyang bahay, at lumisan ng sandali. At sinabi niya, babalik ako sa mga oras na ito at araw na ito. So babalik siya, hindi natin alam kung anong oras at araw, pizza, buwan. Haring darating siya sa madaling araw, alauna, alas 2 na madaling araw, alas 12 na tanghali, maga, hapon, di mo alam. Kung madadatnan tayo or maabutan tayo ng ating Panginoon na patuloy tayo naghihintay sa Kanya, kukunin niya tayo at matatanggap ng bawat isa ng mga tao na naghihintay sa Kanya ang mga pangako ng ating Panginoon si Kristo na sinasabi niya dito sa kasulatan. Ngunit kung tayo, sa pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo, madadatnan tayo o maabutan niya tayo nakatulog, tulog. Ano sinasabi kung ano ibig sabihin ng tulog?
Ito yung mga tao no, na malayo sa Panginoon, kumbaga naaliw sa mundong ito, nagiging busy sa mga mundong ito, sa buhay nila, sa kayamanan, sa pera, negosyo, pangarap, trabaho, eskwela, nagiging busy, tapos biglang dumating ang kamatayan. Ano mangyayari sa atin? So, wag sana nating hayaan na itong mga bagay na ito ang siyang dahilan upang tayo ay mapaparusahan pagdating ng panahon. Kasi dalawa lang talaga ang pinapili sa atin ng ating Panginoon. Life and death. Buhay at kamatayan lamang. Kung ano ang pipiliin mo sa dalawang yan, yun ang magiging iyo. So pagsikapan natin no, na mananatili tayo sa Kanya. Kasi dito sa mundong ito, lahat tayo may kamatayan. Ang mga kayamanan natin dito, maiiwan yan. Maiiwan yan ngayon. Haharap ka sa Panginoon for judgment. Hahatulan tayo according sa ating mga nagawa dito sa mundong ito. So wag nating hayaan no. So iniimbita ko ang mga tao na sana tibayan natin ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kasi siya lamang ang tanging nating pag-asa sa buhay na ito. Siya lamang ang pag-asa natin sa buhay na ito dito sa mundong ito. Kahit anong mangyari, kaligayahan, kasakit, pasakit, problema, kasayahan, o walang problema, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Isipin natin ang lahat ng ating na dinaranas ay galing sa ating Panginoon at dapat natin siyang purihin. Kung tayo ay dumanas man ng mga pagsubok at problema at bighati, purihin natin ang ating Panginoon. Gaya na nangyayari kay Job, kung paano siya ini-encourage ang Espiritu ng Diyos na sa kabila ng maraming problema, sa kawalan, pinupuri at sinasamba niya pa rin ang Panginoon. So dapat maging ganito rin tayo. Sa gitna naman ng kasiyahan at tagumpay sa buhay natin dito sa mundo ito, huwag nating kalimutan ang Panginoon. Kasi lagi natin tatandaan, yung kayamanan o tagumpay mo dito sa mundong ito, maaaring yan yung dahilan na ikaw ay maligaw, mabagsak, maligaw. At maaari din yung mga lahat ng yan ay blessing or magiging patibong din yan para sa iyo. So lahat ng uri, purihan at sambahin natin ng Panginoon. Huwag natin siyang kalimutan. Yun yung sabi ng ating Panginoon doon sa kasulatan ni panahon ni Moises. Na huwag natin kalimutan ng Panginoon kung nandito na tayo sa masaganang buhay o ano pa man. Kasi hindi natin alam na ang buhay kasi full of surprise. No, so, lagi tayo maghintay sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na yung puso natin mananatili doon sa distraction na naliligaw tayo, na siyang dahilan na palayo tayo sa ating Panginoon. So, mananatili tayo sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbalik. So, hanggang dito lang. And God bless everyone. Amen.